Ang karumal-dumal na kaso ng pagpaslang ng mga kabataang estudyante sa kanilang kaklase ay ikinagulat ng mga mamamayan ng China. Tatlong estudyanteng wala pang 14 na taon gulang sa China ang pinaghihinalaang pumatay sa kanilang kaklase na nagdulot ng galit sa buong bansa. Ang diumano'y pagpatay sa isang batang lalaki ng kanyang mga kaklase sa kanayunan sa Hilagang China ay ikinagulat sa bansa, na nag-aapoy sa mainit na debate tungkol sa pambubuli sa paaralan, krimen ng kabataan, at ang kalagayan ng 10 milyong bata na inalagaan ng wala ang kanilang mga magulang na pawang mga migranteng manggagawa. Kung interesado ka sa ating kwento ngayon, samahan niyo akong alamin ang crime story ni Wang Ziao. Si Wang Ziao ay isang 13 taon gulang na batang lalaki na nakatira sa Handan Hebei Province ng Hilagang China na may 440 kilometro sa timog ng Beijing. Si Ziao ay may magandang karakter at laging masigasig na tulungan ang kanyang pamilya sa mga gawain sa bahay. Sa impresyon ng pamilya, si Ziao ay isang matatag at tapat na batang lalaki. Siya ay nabubuhay halos sa lahat ng oras sa paningin ng pamilya, at ang kanyang mga lolo't lola ay dinadala siya kahit saan at sinusundo siya at ibinababa sa jet ng paaralan. Inilarawan siya ng kanyang ama bilang medyo malambot at introvert, at kapag nakilala niya ang mga matatanda sa nayon, sa pangkalahatan ay hindi siya nagkukusa na tumawag sa mga tao. Ngunit sa mga mata ng kanyang tiyahin, si Ziao ay mayroon ding masiglang panig. Madalas niyang tawagan ang kanyang tiyahin para makipag-chat. Matino siyang magbubuhos ng alak sa kanyang tiyuhin sa hapagkainan at makipag-usap sa shopping guide sa shopping mall at magbabayad para sa mga ito. Si Ziao ay isang mag-aaral na nasa ika-7 baitang sa Judean Middle School sa Fixiang District ng Handan City malapit sa kanyang tahanan. Kadalasan siyang nakatira sa paaralan at umuuwi lamang tuwing Sabado at Linggo sa kanilang tahanan. Ang mga magulang ni Ziao ay diborsyado at ang kanyang ama ay nagtatrabaho sa ibang mga lugar, kaya nakatira siya sa kanyang mga lolo't lola. Noong ika-10 ng Marso kasalukuyang taon, araw ng Linggo at walang pasok sa paaralan, bandang 1:00 ng hapon ay ipinaalam ni Ziao sa kanyang pamilya na makikipaglaro siya sa kanyang mga kaibigan at kaklase na sina Zhang Ma at Li. Nang walang balita sa hapon, sinubukan siyang tawagan ng kanyang lolo na si Wang Baoliang. Ngunit hindi sinasagot ni Ziao ang kanyang telepono, bagamat naalala ng lolo ng binatilyo na nakita niyang nag-charge ito bago umalis kaya malabong walang battery ang cellphone nito. Lumipas ang 1 pang oras at hindi na bumalik si Ziao. Siya ay may masamang pakiramdam kaya inayos niya ang mga kaibigan at pamilya upang magsimulang maghanap. Sinimulan hanapin si Ziao ng kanyang pamilya mula alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi, ngunit hindi nila ito nakita. Nalaman ng lolo ni Ziao mula sa punong guro ng paaralan na madalas nakikipaglaro ito sa kanyang mga kaklase na sina Zhang Ma at Li na nakatira sa Shanghuang Village, kaya noong gabing iyon, pumunta ang pamilya ni Ziao sa tahanan ni Ma sa Bigao Village, at ayon sa lolo ni Ma, sinabi ni Ma na hindi niya nakita si Ziao. Nagpunta ang pamilya ni Ziao upang tanungin sina Zhang at Li, pero pareho ang naging sagot ng mga ito. Pumunta ang pamilya sa istasyon ng pulis para iulat ang pagkakawala ni Ziao. Matapos masangkot ang mga pulis at suriin ang footage ng surveillance, nalaman nilang huling nakasama ng bata ang kanyang 3 kaklase na pawang nasa parehong edad din nito. Nakita sa footage ng security camera, nakuha mula sa isang tindahan sa tabi ng gate ng paaralan na nakaupo si Ziao sa likod ng isang scooter sa paligid ng 3 sa kanyang mga kaklase. Nalaman nila mula sa paaralan na madalas niyang kasama ang 3 binatilyo, ngunit nang tanungin ang mga ito, una nilang itinanggi kung nasaan si Ziao. Naalala ng tiyahin ni Ziao na mga alas 2 ng hapon noong ika-10 ng Marso na isinakay ni Zhang si Ziao sa isang electric bicycle. Sina Li at Ma ay sumakay din ng electric bicycle, at si Ziao ay pumunta sa grocery store para bumili ng isang pakete ng sigarilyo, ngunit si Ziao ay hindi naninigarilyo. Bumalik ang pamilya ni Ziao sa bahay ng 3 binatilyo. Unang pinuntahan nila ang bahay ni Ma na naglalaro pa rin sa kama sa mga oras na yun at binago ni Ma ang kanyang kwento at sinabing panandalian lang naglaro ang mga ito at si Ziao ay dinala ng isang maliit na lalaki. Lumipat ang atensyon ng pamilya ni Ziao sa paghahanap sa maliit na lalaki na siyang tumangay di umano kay Ziao
ngunit hindi nila mahanap ang isang maliit na lalaki. Alauna ng umaga noong ika-11 ng Marso, ang tatay ni Ziyaw na si Wang Shipo ay nagmaneho pabalik sa Handan mula sa ibang mga lugar. Madaling araw, muli niyang inilabas ang mobile phone card ng kanyang anak at nag-log-in sa WeChat para maghanap ng mga pahiwati. Ang mga kaibigan ng kanyang anak sa WeChat ay hindi marami, karaniwang mga kamag-anak at kaibigan sa bahay lamang, ngunit siya ay nakakita ng kakaibang palayaw at ang larawan sa profile ay isang babae at ang palayaw ay literal na number 6. Noong ika-10 ng Marso, nag-transfer ng pera si Ziyaw na may halagang 191 Chinese yuan o 1,500 pesos kay 6 gamit ang WeChat. Sinabi ng tatay ni Ziyaw ang pahiwatig sa mga pulis. Pagkatapos ng investigasyon, napag-alaman kung sino ang nasa likod ng may profile name na 6. Ito ay ang deskmate ni Ziyaw na si Jiang. Noong umaga ng March 11, pumunta ang tatay ni Ziyaw at ang pulis sa paaralan upang hanapin sina Jiang, Ma at Li. Sa pagharap sa ebidensya ng surveillance at money transferring records, inamin ng tatlong estudyante na si Ziyaw ay inilibing sa abandonadong greenhouse. Nang maglaon, natagpuan ng pulisya ang bangkay ni Ziyaw sa isang inabandonang greenhouse sa timog ng Zhangzhuang Village, Bigao Town, Feixiang District. Ang tatay ni Ziyaw at ang kanyang pamilya ay hindi makalapit sa mga cordon greenhouses na natatakpan ng mga plastic sheet at hindi nila makita ang loob. Ang blue na habi na bag na naglalaman ng katawan ay dinala at ang tatay ni Ziyaw ay biglang nanghina ang kanyang buong katawan. Pinayagan lamang ng pulisya ang tiyuhin ni Ziyaw na kilalanin ang bangkay. Sinabi ng kanyang tiyuhin na ang mukha ni Ziyaw ay napinsala ng husto. Nagpahayag ng matinding kalungkutan ang tatay ni Ziyaw nang mabawi ang katawan ng bata, na pag-alaman sa autopsy na nagkaroon siya ng matinding pinsala sa ulo at likod. Laking gulat ng tatay ni Ziyaw na ang tatlong estudyante ay hindi lamang pinaghihinalaang pumatay sa kanyang anak, kundi inilibing at tinangkang sirain ang kanyang katawan. Sinabi ng tatay na dati nang nagpahayag ang kanyang anak ng pag-aatubili na pumasok sa paaralan, ngunit hindi ito sineryoso ng mga magulang at hindi nila namalayan na matagal nang binubuli ang bata sa paaralan. Sinabi din ng isang kaklase ni Ziyaw na paulit-ulit na ikinukulong ng tatlong suspect si Ziyaw sa isang shed sa tuwing pahinga ng klase. At minsan sumulat si Ziyaw ng tala sa kaklase na nakaupo sa harap niya, na nagsasabing ayaw niyang pumasok sa klase at gusto niyang mamatay. Sinabi din ng tiyahin ni Ziyaw na kamakailan lamang ay nag-aatubili ang bata na pumasok sa paaralan at madalas na humihingi ng pera sa kanyang lolo bago siya pumasok sa paaralan. Ang akala nila ay gusto lang nito bumili ng masarap na pagkain, kaya hindi nila masyadong inisip yon, pero hindi nila napansin na may kakaiba na itong nararamdaman. Sinisisi ng tiyahin ang kanyang sarili dahil hindi niya napansin ang mga senyales at ang pagnanais ni Ziyaw na magpakamatay. Ang problema ng pambubuli sa paaralan sa China at kung gaano ito kadalas na nababaliwala hanggang sa mawala na talaga ang mga bagay-bagay na nagdudulot ng labis na pagdurusa para sa mga biktima at kanilang mga pamilya. Kamakailan, ang mga miyembro ng pamilya ni Ziyaw ay nagsalita na kinuwestiyon ang dahilan ng pagkamatay ng bata at ang saloobin ng paaralan. Sinabi ng pamilya na ang prinsipal ay nagsabi na ang pagkamatay ng bata ay isang aksidente, habang ang punong guro ay nagbigay diin na ang bata ay hindi kailanman nabuli sa paaralan. Kasabay nito, ibinunyag ng mga kaklase ng biktima na tila hindi karaniwan ang relasyon ni Ziyaw at ng mga suspect. Ayon sa tiyahin ni Ziyaw, ang mga miyembro ng pamilya ay nagpunta sa paaralan nang malaman nila ang pagkamatay ng bata. Sa pagharap sa nagdadalamhating mga miyembro ng pamilya, ang punong guro ay talagang sinabi sa isang maliit na pahayag na ang pagkamatay ng bata ay isang aksidente. Mahirap tanggapin ng pamilya ang pahayag na ito at kinuwestiyon nila ang saloobin at responsibilidad ng paaralan sa pangyayaring ito. Noong March 11, nakatanggap ang pamilya ni Ziyaw ng abiso mula sa Public Security Bureau ng Feixiang District na ang kaso ay intentional homicide. Noong March 15, sinabi ng Handan Police na 3 tao ang pinaghihinalaan ng sinadyang pagpatay ay nasa ilalim ng criminal detention
ang kasalukuyang kaso ng Handan City Public Security Bureau Criminal Investigation Detachment, Fiction District Public Security Bureau na pinagsamang pagsisiyasat, ang sanhi ng 3 binatilyo ang nasa ilalim pa ng investigasyon. Noong March 14, ang pinangyarihan ng krimen na isang inabandonang greenhouse at ang hukay kung saan inilibing ang binatilyo ay humigit kumulang 1 metro ang haba at 60 sentimetro ang luwag. Ito ay napapaligiran ng mga bukirin ng trigo, at ang hilaga ay malapit sa tahanan ng mga taga-nayon. Ang biktima at ang mga suspect ay tinatawag na left behind children. Ito ay isang term na ginamit upang ilarawan ang mga bata sa China na nakatira kasama ang kanilang mga lolo't lola sa mga rural na lugar habang ang kanilang mga magulang ay nagtatrabaho sa mga lungsod. Ang tahanan ng isa sa mga suspect na si Jiang ay halos 100 metro ang layo mula sa greenhouse na pinangyarihan ng krimen. Nakita ng ilang taga-nayon ang mga magulang ni Jiang nagmamadaling bumalik mula sa bukid pagkatapos ng insidente. Sinabi ng mga kamag-anak ni Jiang sa mga mamamahayag na kadalasan ito ay mabait at hindi inaasahan na siya ay naging matapang. Ang malalim na hukay na nabaon ay 2 metro ang lalim. Ibig sabihin, ang malakas na lalaki na may taas na 1.8 na metro ay maaari lamang maghukay ng higit sa 1 metro ang lalim sa loob ng 6 na oras ng walang tigil. Tila may mga nasa hustong gulang nakasangkot dahil ang malalim na hukay ay 2 metro ang lalim. Kahit na 3 may sapat na gulang na mga lalaki sa paligid ng 30 taon gulang ay hindi maaaring makumpleto ang ganoong gawain sa maikling panahon. Naniniwala ang ilang medikal na eksperto na ayon sa mga larawan, hindi bababa sa 6 na bahagi ng sphenoid bone ng biktima, eyebrow arc bone, kuwang upper edge, cheekbone, nose bone at iba pa ay karaniwang nabali kaya ang pagkamatay ng suspect ay ang pinsala sa bungo na hindi maaring gawin ng isang 13 o 14 taon gulang na menor de edad. Iminungkahi din na tingnan ang mga kamay ng 3 binatilyo, na itinuturo na ang 3 bata ay hindi nakagawa ng gawaing bukid. Ang paghuhukay ng gayong malalim na hukay ay dapat na may mga bula ng dugo o mga kalyo. Kung hindi ay malaki ang posibilidad na ang mga nasa hustong gulang ay kasangkot sa paghuhukay ng malalim na hukay. Nang hinahanap ng mga magulang ang kinaroroonan ng nawawalang si Xiao, kumatok sila sa pintuan ng bahay ng mga suspect at hindi pinagbuksan ng pamilya ng mga suspect ang pinto ng higit sa 2 oras, kung saan ang mga magulang ng mga suspect ay malamang na may kinalaman sa krimen. Ang 3 menor de edad ay napakakalmado, ang posibilidad ng pagkasangkot ng mga magulang ay napakalaki din. Mangyaring imbestigahan at panagutin ang mga magulang ng 3 suspect. Maaaring mayroong mataas na posibilidad ng paglahok ng may sapat na gulang sa ibang pagkakataon. Ang kasong ito ay kasalukuyang iniimbestigahan pa ng pulisya ng Handan sa China. Sa ngayon ay nakakulong na ang 3 binatilyong suspect na pawang mga menor de edad. Habang umuusad ang investigasyon, natuklasan na may higit pa sa pangyayaring ito kaysa sa tila. Ito ay nagsasangkot ng maraming aspeto tulad ng mga isyu sa pamamahala ng paaralan, mga isyu sa kalusugan ng isip ng mga mag-aaral at mga konsepto ng moral na panlipunan. Ang mga isyong ito ay nangangailangan sa atin na mag-isip ng malalim at magmuni-muni ng malalim. Sa trahedyang ito, nawalan tayo ng murang buhay at ang ating pag-asa at pananaw para sa hinaharap. Magtulungan tayong magdalamhati sa mga buhay na nawala at manalangin para sa pag-asa para sa hinaharap. Sana'y hindi na maulit ang ganitong mga trahedya, at sana'y ang bawat bata ay lumaki ng masaya sa sikat ng araw. Maraming mga mamamayan ng China ang nananawagan ng matinding parusa na nagsasabing, kahit bata pa sila, dapat silang hatulan ng kamatayan dahil ang kasong ito ay may kinalaman sa isang brutal na krimen na ginawa ng mga teenager. Ang kasong ito ay inaasahang magiging unang halimbawa ng paglalapat ng binagong batas na kriminal na nagpapababa sa edad ng parusang kriminal. Mula noong 2021, ang mga batang nasa pagitan ng edad na 12 hanggang 14 ay maaaring managot sa krimen para sa matitindi at malupit na mga kaso na nagresulta sa kamatayan o kapansanan. Ngunit ang kanilang legal na pag-uusig ay dapat munang aprubahan ng Supreme People's Procuratorate. Bilang isang tipikal na kaso, kung hindi mapangasiwaan ng mabuti ay mas maraming manggagaya ang isisilang. Huwag hayaan ang menor de edad na 3 salita
na maging dahilan para sa mga kriminal. Walang limitasyon ang buhay at ang batas ay hindi maaaring sumuko sa kawalan ng batas. Ito ay hindi isang simpleng pambubuli, isang krimen, at ang depekto ng edukasyon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang ganitong content, maaari nyong i-share at mag-subscribe sa aking channel para sa mga bagong kaso. Kung may mga kaso naman kayo na gusto nyong i-cover ko, please comment down below. Maraming salamat po.